Yorme Isko Moreno, napikon daw kay Paulo dahil daw sa problema nilang hinaharap sa Itbulaga sa GMA. Tingnan po natin. Okay guys, naintriga lamang po tayo dito sa napanood ko kasi ito mga sangkay. May kumalat sa social media na isa pong content na sinasabi po doon na itong si Yorme ay napikon di umano kay Paulo. Ngayon, tingnan po natin kung totoo ito, mga sangkay, di ba? Kasi ngayon, para po sa inyong kaalaman, ang Itbulaga ng GMA may kinakaharap. Alam nyo anong nangyayari? Nire-report po yung kanilang mga video, nire-report po yung kanilang mga live, nire-report po yung kanilang, ang pagkakaalam ko, YouTube channel, pati Facebook page, nawala din. So, ganun po ang nangyayari. Ngayon, mga sangkay, yan po yung ating titingnan. Kung totoo nga bang napikon na po si Yorme. Anyway, bago po tayo magpatuloy, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe at kung hindi pa, click the subscribe down below. Okay, napakadali lamang po yan mga sangkay. Tapos click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil nga po, 1.08 million subscribers na po tayo sa YouTube. Pataas po tayo ng pataas mga sangkay. So, I hope na kabilang kayo sa marami ditong subscribers at mga nanonood sa Sangkay Dyan TV. Ulitin ko, click the subscribe below, click the bell, and click all. Okay, napakadali lamang po niyan mga sangkay. Eto mga sangkay, tingnan po natin. Eto po napanood ko kasi, Isko napikon sa ginawang... Okay, itong ginawa daw po ni Paulo sa Itbulaga, sa GMA, ha? So well, tingnan po natin. Isko napikon sa ginawang pambababoy ni Paulo sa Itbulaga. Grabe yung term no? Mukhang maging si Yorme ay napuno na rin sa controversial actor at Itbulaga host na si Paulo Contis. Okay. Matatandaan nitong mga nakalipas na araw ay mainit na pinag-usapan ang pinaggagawa ni Paulo sa live telecast ng bagong Itbulaga. Okay guys, ituloy-tuloy lang po natin panoorin ito tapos saka po tayo mag-react at tingnan po natin yung actual na video na sinasabi po dito sa content na ito. Kasama rito ang pagpatol niya sa mga nambabash sa kanila. Hindi na kasi nakatiis si Paulo sa mga basher ng loyal fans ng TVJ. Dahil sa kaliwat ka ng panlalait at pambabatikos nito sa kanila at sa revamp Itbulaga. Aha. At kamakailan nga ay pinatulan na niya ang mga ito. Oy! Lalo na ma-terminate ang kanilang Facebook page at YouTube channel. Yan kasi ang problema nila ngayon mga sangkay. Sorry, interrupt ko lang saglit. Yan po kasi ang problema nila ngayon, yung Facebook page ng Itbulaga na pangalan, pati YouTube channel ay mukhang na-terminate dahil may mga nagre-report daw, mga sangkay na mga Pilipino din po, syempre. Dahil sa paglabag umano ng kanilang programa sa impersonation policy ng Meta at Google. Bagamat sanay na sa pambabash, hindi napigilan ni Paulo na patulan lalo na ang mga nagre-report sa kanilang social media accounts. Aha. Sa live telecast nga ng Itbulaga, nagpatutsyada si Paulo sa mga netizen na nagre-report sa kanila. Aniya, Happy Tuesday Dabarcats! It's Tuesday again, and we choose you every day. Exciting ngayon kasi everyday napapanood tayo sa TV, sa Facebook. Hirit naman ni Buboy Villar, teka, hindi na tayo napapanood sa Facebook, reported. Kasunod nito, sinabi nga ni Paulo na may nabalitaan ako. Sa Facebook daw maraming newscaster, mga nagre-report at nagtagumpay sila. Congratulations! Dahil dyan kayo ang pinaka. Ang gagaling nyo, kayo ang pinaka, pero kami, ang gusto lang namin ay magpasaya at mag-enjoy, kaya hindi kami susuko. Mapapanood nyo pa rin ang Itbulaga sa Facebook, sa official Facebook page ni Yorme, at sa official Facebook page ko. May blue check yun, ibig sabihin verified. I-report nyo, i-try nyo kung magtatagumpay kayo. Ngunit kung marami ang naaliw sa mga hirit ni Paulo, kapansin-pansin na hindi natawa si Yorme sa kanyang biro laban sa mga netizen. Makikita nga sa tabi si Yorme na tahimik lang at hindi man lang ngumiti sa mga biro ni Paulo. Tila napikon nga si Yorme sa pagpatol ni Paulo sa netizen sa national television. Samantala, kung si Paulo ay puro pagbibiro lang ang ginagawa, kapansin-pansin namang seryoso ang naging mensahe ni Yorme sa mga Dabarcats. Ani ni Yorme, kahit wala na silang social media pages, hindi raw sila susuko sa pagpapasaya ng mga tao.
Aniya, usaping hindi susuko. Hindi tayo susuko. Kumbaga, katulad ng mga Dabarkads natin na nanonood sa kanilang bahay ay hindi sumusuko. Dahil nandyan kayo sa studio, dyan sa TV, sa buong mundo, hindi kami titigil na mapasaya kayo sa maliit naming kaparaanan. Okay guys. Sige. Eto na, gisahin na po natin. Ang pinupoint po ng content na to, napikon daw po si Yorme kay Paulo. Base po sa facial reaction ng dating mayor ng Maynila. Ngayon, hinanap ko yung video. Siyempre, naitopic na rin natin to eh. Tingnan po natin. Ito po yung itsura ni Yorme habang nagsasalita po si Paulo. Tingnan nyo mabuti ha. I-analyze nyo kung napikon talaga si Yorme. Kayo mismo mag-analyze. Hindi lamang po ako kasi ako, may sarili din po akong interpretasyon pagdating sa ganito eh. Siyempre napapanood tayo sa TV, Yes! sa Facebook. Okay, tingnan nyo yung mukha ni Yorme ha. Kung papansinin nyo, mukhang totoo na hindi ko alam ha. Kayo mag-react. Bakit? Hindi na tayo napapanood sa Facebook. Reported! Sandali. May nabalitaan ako. Ano yun? Sa Facebook daw, maraming mga newscaster, mga nagre-report. Ay, talaga? Ay, newscaster. Okay. Tingnan nyo yung mukha ni Yorme. Kung tingin nyo napipikon kay Paulo. Ba? At nagtagumpay sila. Oy! Alam nyo yung ano ko dito, parang hindi nakapag-lunch o nakapag-umagahan, nakapag-breakfast si Yorme. Tingnan nyo kasi yung facial expression niya. Ay. Congratulations! Dahil Okay. Mukha nga, mga sanggay. Tingnan nyo mabuti yung mukha. Ay, newscaster ba? at nagtagumpay sila. Oy! Oy. Congratulations! May ano eh, no? May punto eh. Mukhang, ako ewan ko lang sa inyo. Mukhang ang napikon, no? Mukha siyang, mukha. Kasi kung ulitin po natin, ito. Alam niyo yung ngiti ni Yorme, parang hilaw ng ngiti. Maraming mga newscaster, mga nagre-report. Ay, ito. Umiti siya. Pero yung ngiti niya, hilaw. Alam niyo naman yan si Yorme, di ba? Kilala naman natin si Yorme. Ay, newscaster ba? At nagtagumpay sila. Oy! Congratulations! Dahil dyan, kayo ang Tingnan nyo, si Yorme nakangiti na yung iba, pero si Yorme parang ang tamlay ng dating niya dito. pinaka... Tumawa. Pero yung tawa niya, hindi yung katulad nila na talagang halakak. Hilaw. Salamat kayo sa inyo, ha? Di ba? Natanggal. Parang siya lamang po ang hindi masaya dito. Pero para sa inyo guys, tingin nyo ba napikon si Yorme dito, mga sangkay? Kayo pinaka, pero kami ang gusto. Ako kasi, ang pagkakaalam ko itong si Yorme, makamasa to eh. Ayaw na ito na tinitira kahit ano pang sinsama na sinasabi sa kanya ng masa. Ayaw niyang bumabanat. So, I don't know, yan lamang po yung interpretasyon ko mga sangkay. Analysis ko na hindi po nagustuhan ni Paulo yung talagang banat niya sa netizens na nambabash sa kanila. Kaya nga po, ang masasuggest ko lang po dito, guys, no? Palitan na lamang po yung pangalan ng programa ng show na ito. Kasi hanggat Itbulaga po yung ginagamit, hindi naman po aanga-anga yung mga Pilipino. Hanggat yan po yung pangalan, hindi po magkakaroon ng acceptance ang mga Pilipino. 44 years, guys. Wala pa po ang tape. Nandyan na po yung Itbulaga eh. So ngayon, eto,
Palitan na lang kaya ang ano, 'di ba? Yun lang ang nakikita ko na maa-accept ng mga Pilipino na may bago na pong noon-time show ang GMA7. Yun lang ang paraan Kasi hanggat yan po ang pangalan, tapos ginagamit pa po nila yung term na Dabarkads, hindi po matatanggap ng mga Pilipino yan. Kasi kinopya lang. Alam po natin kung asan yung mga original na host. Nasa TV5, lumipat po. At kung pagbabasihan po natin yung history nitong Itbulaga, mga sangkay, talagang may mga pagkakataon na lumilipat sila. Ang pagkakaalam ko, pang-apat na po ata kasi yung nauna, tapos may GMA. ABS-CBN, GMA. Ano ba yung RPN ba yun? RPN. Tapos GMA. ABS-CBN, GMA. Ngayon, nasa TV5 na. So, sa history pa lang, alam po natin na kapag ka nagkakaroon ng problema, lumilipat po talaga yung mismong Itbulaga. At alam po natin kung sino yon. TVJ, sabi pa nga po ng mga netizens, pag sinabing TVJ, matik, ang maiisip nila Itbulaga. Pag sinabing Itbulaga, ang maiisip nila TVJ. Wala pong iba. So, ang mas mabuti dyan, palitan, para po yung delikadesa, di ba? At saka matatanggap ng mga Pilipino na may bago ng noon-time show sa GMA. Saka lamang po, magkakaroon ng pagbaba ng pagragasa ng mga bashers kung papalitan yung pangalan. Magkakaroon po ng acceptance dito yung mga Pilipino na wala na nga ang Itbulaga sa GMA, nasa TV5 na. At ito rin, syempre mga sangkay, magkakaroon ng sariling pagkakakilanlan itong mga hosts. Kasi kawawa, nagtatrabaho lamang po sila Di ba? Kaya nga lang sila po yung naiipit, sila po yung nababash. Bakit? Bakit sila nababash? Dahil po sa pangalan na ginagamit po nila sa show. Okay, hindi po ako nang babash. Actually, pag-analyze ko lang to Ito lamang po ay sariling opinion at mga nakikita po natin. Mga sangkay na kumbaga kailangan ayusin sa GMA. Ang dali lang naman palitan yan Di ba maraming pangalan since hindi na po talaga ito yung nakikita nating Itbulaga. Hindi po yan Para nga po ang dating parang ano pa tawag dito? ASAP Para nga pong showtime yung dating Di ba? So makabago po ito. Iba yung atake. Iba po yung host, iba po yung management na. So mas mabuti na palitan na lang yung pangalan. Hindi ko naman sinasabing sige, ano nyo na. Ito ay suggestion lamang. Ito ay naisa-suggest lamang natin sa kanila na just in case, para po magkaroon ng acceptance yung mga Pilipino at magkaroon ng sariling identity itong mga host na talagang papalakpakan na. Alam nyo, magbo-boom ito mga sangkay kung papalitan nila yung pangalan. Sigurado yan. Especially andyan po si Yorme. Diba? Palitan nila yung pangalan. Si Yorme maraming alam dyan na pwedeng ipalit. Dahil sa daming mga alam na salita neto na pwedeng papatok sa masa. 'Di ba? Well, ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol dito? Tingin nyo ba napikon si Yorme sa ginawa ni Paulo? Okay, base po sa ito, pakita ko muna sa inyo. Base po sa galaw ng mukha ni Yorme. Congratulations! Dahil dyan, kayo ang... Ito. Ay, talaga? Maraming mga newscaster, mga nagre-report. Ay, talaga? Oo. Newscaster Ngayon ba? mabuti yung mukha ni Yorme. Tagumpay sila. Oy! Oy. Congratulations! Tingin nyo ba mga sangkay, napikon si Yorme? Ayan po yung mukha niya. Tingin nyo ba napikon kay Paulo? Dahil po sa pagpatol nito sa mga bashers? I-comment nyo lamang po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.